From Qatar po si Sir at nag-book siya ng 200 na sisyo. Pero yung binigay ko, 230 chicks. Kumuha din po siya ng PNC grower feeds. At syempre, may mga freebies pa yan na vitamins, dewormer at gamot. Don't worry sa mga nag-aabang dahil meron pa naman tayong pa-harvest ng mga sisiw. Every 3 to 5 days yung harvest dito, kaya every 3 to 5 days din po yung pera. Syempre, kain muna kami ng dates from Qatar. I-explain ko naman sa inyo kung ano yung purpose ng breed na binili ng buyer natin. So yun, dito sa harap nyo ngayon is yung ating Rhode Island Red. Ito yung isa sa gusto ng buyer natin, ang Rhode Island Red. So bakit nga ba bumili siya ng Rhode Island Red? Ano bang purpose ito? Ang purpose po ng Rhode Island Red, no, dual purpose, meat and egg production. Dahil malakas po itong mangitlog and fast grower din po sila. No? Mas mabilis silang lumaki kumpara sa native chickens, mas malakas silang mangitlog kumpara sa barred Plymouth Rock, no? Matangkad sila. Yan. And kulay pula yung color. So dito sa amin napupush kami ng normal na kulay ng Rhode Island, dark mahogany, and meron din po kami ditong show type na sobrang gaganda, winner line. Ginagamit din po tong manok na to panggawang hybrid na Decal Brown. So Decal Brown, champion of all the layer chickens na naka free range, no, na nagpuproduce ng dark brown eggs. Yun po yung Decal Brown. And gagamitin, kinocross ito, no, sa White Leghorn para makapag-produce ng Decal Brown. Yan, no. So nakikita nyo mga dark brown eggs, pinoproduce po yun ng Decal Brown, no. Kapag brown eggs lang, pinuproduce po yun ng Rhode Island Red, Black Ostolorp, or barred Plymouth Rock. No? Minsan, nagpuproduce sila ng white eggs, pero minsanan lang. Halos brown eggs po talaga yung napuproduce nila. Sobrang ganda nito, and may gagawin ako ditong project, which is yung anak ng aking soon-to-be ng mga breeders na Rhode Island Red show type is yung mga rooster no, ng mga anak nila is ibabangga ko dito sa mga meat natin para mas lumaki pa. Yung mga show type kasi mas malaki sila, no, kasi para makapag-produce ng sobrang ganda na Rhode Island Red. Yung masasabi natin, no, matatalo niya yung Black Ostolorp sa pabigatan kasi actually lang yung totoo lang, no, mas magaan siya yung Rhode Island Red natin kung ikukumpara sa Black Ostolorp. And yung ating Rhode Island Red din, matangkad lang siya. Mas fast grower kasi yung Black Ostolorp, no? So kung gagamitin natin to ng sobrang laki na show type na Rhode Island Red, no, kahit mahal yun, binili ko, no, para lang ma-upgrade yung ating meat production na Rhode Island, no. Yan, para magiging super fast grower siya and maganda, no, yung balahibo. So magandang balahibo, mas malaki, mas fast grower, no, mas mabilis yung kita natin kapag nag-produce tayo ng meat production, no. So ganoon yon, kaya dito ginagamit ang Rhode Island Red. Pag-usapan naman natin ang Black Ostolorp. Ito naman, ito hinawakan ko is ang ating Black Ostolorp. So ang ating Black Ostolorp ay pure breed, no. Nagpo-produce ko na, yung binibreed ko dito mga Black Ostolorp ay purong itim po talaga. Mas maganda yung itim na itim talaga na Black Ostolorp, no. Sila din kilala sa tawag na Black Australian Orpington. Yan. And itong Black Ostolorp din, kahit isa siya pa sa Google, sila yung #1 sa affordable na heritage chicken, no, kasi nga mas malakas silang mangitlog kumpara sa Rhode Island Red at sa barred Plymouth Rock, no. At fast grower sila kung ikukumpara sa doon sa ating barred Plymouth Rock at saka Rhode Island Red, no. Mas matangkad lang yung ating Rhode Island Red kumpara dito. Pero sa bilog ng katawan, champion ito, and the fast grower po talaga sila. Umaabot po ng 800 grams to 1.1 kilo sa edad na 60 days na kapag umaga at saka hapon na pinapakain. Kapag for fattening naman, no, pwedeng pakain ng 24 hours, kaya po nitong umabot kapag nasa 45 to 50 days siya, no, kaya na pong umabot nito ng 800 grams to 1.2 kilos, no, nakadepende sa inyong pinapakain, no. Kapag fattening po, broiler feeds po yung pinapakain natin, no, dapat. And may halong organic katulad ng ating corn grits, no. Dito sa akin, PNC feeds yung gamit ko kasi mas mura siya and mas maganda. Yan. So, broiler feeds plus PNC feeds. Mga hindi nakakabil ng PNC feeds dahil malalayo, doon lang po kayo sa corn grits and haluan nyo lang ng King's Vita Plus, no? So, sulit na sulit po to.
And mas maganda siya, no? Kahit hindi na i-upgrade, pwede na. Pero kapag gusto niyo ng mas malakas pa na produksyon sa meat and egg production, kailangan siyang i-upgrade gamit ang Jersey Giant, no? Mas maganda. Papakita ko sa inyo kung gaano kaganda ang hybrid ng ating alaga dito na ginagawa. Kung sa meat and egg lang yung pinag-uusapan, no, ito yung masasuggest ko, ang hybrids natin. No? Ito anak ng Jersey Giant and Black Ostolorp. No? Kita nyo naman kung gaano kaganda. Nahihiya sa camera, no? Minsan na kasi talaga hinawakan to sila. Ito naman yung naked neck natin na kinrossbreed sa ating Barred Plymouth Rock. Yan. Ito sila is tinimbang ko nung 45 days sila, umabot na sila ng 600 to 700 grams. Yan, no? Ano pa yan? Di pa yan, on diet pa yan dahil pinapakain na sila morning and afternoon kasi kapag gabi, wala na pong ilaw. So, di sila makakain. So, halimbawa man lang kapag finatiling nyo to, sigurado yan, no? Within 40 days to 60 days lang, no? Harvest na po talaga itong mga breeds natin na ganito. No? Hindi natin matatalo yung genes ng nasa yung mga broiler chickens, no? Kasi nga 26 to 30 days harvest na po talaga 'yon, no? Sobrang ganda kasi talaga ng genes na 'yon, pero iba yung lasa ng karne dito sa ating mga manok, no? Mas masarap yung lasa nito kumpara dun sa broiler chickens, no? So almost native chicken na po yung lasa nito, mas malambot lang yung texture. Yan. At yung hybrids din kapag meat and egg production, mas maganda. Yan, no? Sa broiler, no? Siguro matatalo niya ito kaya niyang talunin yung broiler sa panghitlog, no? Kasi nga mas malakas tumangitog yung hybrids natin, no? At mabibigat din po sila and maganda yung itsura. Yan. Maraming kulay yung hybrids natin kasi nga marami tayong binibreeds para mapaglabas ng maraming kulay ng ating PNC hybrids. Yan. And about naman sa hybrids ay sila yung the best, no, na pwedeng gamitin natin pang-upgrade sa mga native chickens natin. Upgraded native chicken, hybrids yung mas suggest ko, no, dahil nga kumpletong-kumpleto na po itong hybrid natin. Plus pinares pa natin sa napakasarap ng native chicken, no. Masarap na, mas mabilis pa ma-harvest, no. Upgraded native chicken, mabilis yung kita sigurado.